Dito na tayo. Kay Trillanes. Pakinggan nyo po ito. Napakaganda na ito. Expose na to, ha. Dito yan siya eh. Mga 2011 to 2013. Okay. May kita mo siya dito. Hindi ko na-mark eh. Oo. So yan. Sami Uy. Sami Uy. Sami Alright. Uy, ito yan, 7.4 million. So that's the average. 7.4 million. Iilang ako. For Sarah, nakakuha siya ng tatlong 7.4 million pesos. Tatlong Okay. beses. Na pareho ang amount. Pare-parehas That's hanggang... what's interesting. Ba't hanggang pare-pareho? Ayan, we're showing it. I think, ang ginagawa nila dito, parang hindi siya ma-detect na parang lumalabas ano ito, parang interest or alam mo yun, yung hindi yung deposito na outright. Pero the other members of the family, si Baste got more than 50 million, si Hanilet, Nabuo. no, tagte 10 million, 10 Okay. million plus. Oo. Si Kitty, ano ito, no? Minor pa siya noon, kaya joint sila nung nanay niya. Pero the intention was to give to the children. Kaya yun, no? 50 million din sila. 50 plus. Si Pulong, mga 9 million sa mga 4 transactions, 30 plus million siya. So, iba-iba ang amount. No, Pero, and Sami Uy was so brazen, are you saying, that the deposit was literally from his own account? yes, and managers check ito. Ngayon, ganito siguro, ang theory ko dito, early on, this was 2011 to 2013. So, every 6 months, nagbibigay ng dividendo eh. Yun ang period, 6 months talaga. 6 months talaga. It's either birthday ni Digong ng March 28, pero normally April, then October. So, ganun, thereabouts yung payouts. Then, makikita mo, so that span, check ito manager's check. So, manager's check na from the account of Sami Uy in the name of the Duterte family members. So, noong time na yun, siguro, they're trying to pretend it's a normal business transaction through kung ano mang cover nila. Then, siguro nakita nila yung paper trail. Eventually, ano na lang, inter-branch transfers na lang. So, dito mo makikita yon. Kaya, ang conclusion ko rito, the whole thing, the whole 2 billion came from Sami Uy kasi the same pattern, every 6 months pumapasok yung pera, nagdi-dividend sila. Okay, so ang tanong nito, how could you assume or anyone that it would be drug money? What if sabi ni Sami Uy, they were a partner in, let's say, a property I bought or itong Honda dealership or yung mga nabanggit mong negosyo. Sabihin niya yan yung dividend nila, yan ang share, yan yung profit. Or ito sasabihin ni Sami Uy, regalo ko lang. Okay, ganito po. Una, may insider na information to. Sandali lang, ha. Linawin lang natin to. Ano po ba yung manager's check? Alam niyo po ba? Sa mga hindi po nakakaalam ng manager's check, yan po yung madalas po, kapag mag-withdraw ka, mag-withdraw ko, wala po akong cheque nadala. Okay? Withdrawin ko siya, wala akong cheque. Nagets nyo? Wala akong cheque in issue. Ngayon, pupunta ako sa counter ng halimbawa, BPI. Pupunta ako sa counter ng BPI, mag-withdraw ako. Tatanungin ako, sir, mag-withdraw po ako para po sa bangko ko. Magkano? 5 million. Ngayon, gagamitin nilang cheque yung manager's check. Na kung saan tatawag nila yon, tatawag po nila yon, hihingi ng mga approval. Yun po yung manager's check. Tama ba? Sa nakakaintindi? Sino mga tiga-bangko dyan? Taas ang paa. Aray ko. Diba? Tama? Sino ba nakaranas dito ng manager's check? Taas ang paa. Aray ko. Diba? Yun po yung manager's check. Pupunta ka sa bangko. Pagpunta mo sa bangko,
i-withdrawin mo yung dineposito halimbawa ni Sammy Uy. Kaso wala siyang cheque. So, kakausapin nila yung teller na i-withdrawin ko ay halimbawa 5 million, 500 million, ganun po. Gets? Tama ba sagot? Madali lang po. Diba? Yun po yun. Madali lang. O yun po yung manager's check para lang maunawaan nyo. Whistleblower, sinabi niya ito. At pag nakita niyo yung 186-page affidavit ni Las Cañas, ando dun yung mga specific instances na itong mga personalities na to. Hindi ito parang in-insert lang na ano niya. No, this was his personal eyewitness account. O sige, so sinabi niya drug lord yan si Sammy Uy, Michael Yang at saka Charlie Tan. Okay, ngayon tanggalin natin yung information na yan. The thing about the law on ill-gotten wealth, once na-establish mo na yung wealth na questionable, ngayon, the burden of proof shifts doon sa akusado. Prove now na hindi yan ill-gotten. Okay, ang problema doon sa defense na yon, nung time na to, 2011 to 2013, mayor si Sara Duterte. Tapos tumatanggap siya ng pera dito sa taong ito. Regardless, drug lord siya o negosyante. Bakit ka tumatanggap? Anong reason mo? Next is, bakit hindi mo dineclare sa salin mo? Dapat dineclare. Dapat dineclare mo. Ngayon, kung legit yun. Di ba? Ngayon ito, we're talking about almost 100 million per year ang binibigay mo na dividendo. Now, tell me kung anong negosyo ang magbibigay ng ganyan dividendo from Davao. Then, bakit mo binibigyan ng ganyan amount? Who is the Duterte family to you, Mr. Sammy Uy? Kailangan sila mag-a-admit. Then, kung legit yan, asan yung financial statements mo, asan yung tax returns mo? Oh, you would be exposing yourself sa tax evasion. Oh, tingnan natin kung anong justification nila. The lawyer of Vice President Sara Duterte said that number one, there's no declared cash on hand sa SALN ng Vice President because it's under others. Nandun Tama. daw sa others. Kita mo, pabobohan, di ba? Doon pa lang impeach ka na eh. Hindi ka nga sumusunod sa salin, nasa others, ang linaw-linaw ng kasyonan, bobo ang putik. Aray ko. Is that allowed? You were once, a senator, being a public official. Can No. cash be under others? No, it's not. It can't be allowed because may pro forma na SALN eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng SALN based doon sa gusto mo. Ang nilalagay sa SALN eh yung, for example, meron kang anong others, no? Yung others, kunyari meron kang mga barel. Pwede. Or Lagay mo jewelry. doon. Hindi, merong din. ano na jewelry. Oo. Paintings. Oh, yan, pwede yun. Pwede sa Paintings o others. sa others. Pero isa-specify mo kung significant yan. Di ba? Kunyari, meron kang mga ibang items na nabili mo na wala siya, kumbaga peculiar siya. Doon yung others. Pero yung cash, common yun eh. Even an entry-level government employee knows that na Okay. kailangan mo maglagay mo. So I want to read this so it's fair. Attorney Michael Powa said this, upon a consultation with our client, the vice president, what happened there was it was lumped under others. In the SALN, there are real properties and personal properties. Under the personal properties, the amount was just lumped under the heading others. That's the line item. Okay, they can stick to that, ano. Subukan nila yan dun sa defense. Ang problema nito, it will not match still doon sa nakita namin dito, doon sa sinabi ng AMLAC, at hindi mo pwedeng, kasi you look at this, ito lang, random. Talking about 55 million. Ayan, Sara Duterte yan. Okay, pumasok. Grabe, yan pa yung record, no? Pinapakita niya, oh. Ibig sabihin, legit. Di ba?
Tingnan niyo po pinapakita po ni Trillanes ang totoong record. Ibig sabihin po, legit na legit po yan. Ganyan po kalakas loob ni Trillanes. Tsaka magtataka ka po magtataka ka po, ayaw nilang kasuhan si Trillanes. Kasi nga, mayayari sila eh. Mauungkat lalo yan kapag kinasuhan nila si Trillanes. Hahanap po ng probable cause, gaya ng ginagawa natin ngayon, hahanap ng probable cause yung korte na sinampahan si Trillanes. At si Trillanes po, ididepensa niya ay ang totoong bank records. Kaya yan ang iniiwasan ni Man Scarpio. Aray ko. Di ba? Yan po ang iniiwasan ni Man Scarpio, ang madampian po si Trillanes ng reklamo dahil masusunog silang lahat. Aray ko. Ipaalala lang po natin sa inyo. Ipaalala lang po sa atin sa inyo kung sino po si Trillanes. Trillanes is unstoppable. Manguna na po natin dyan si Gloria Macapagal Arroyo. Aray ko. Gloria Macapagal Arroyo. Kung saan in-expose niya po yan. 2 kudita yan na ginawa ni Trillanes. 2 po yan. Una po sa Manila Peninsula. Di ba? Manila Peninsula Hotel. Oakwood. Aray ko. Kaya hindi po basta-basta to. Kay GMA kinalaban niya. At nung kinalaban niya si GMA na-expose, nagpakamatay si Angelo Reyes. Di ba? Nagsisisi po si Angelo Reyes noon dahil naniwala siya kay GMA. Nagsisisi. Nakulong si Gloria. Si Angelo Reyes na-stress, na-depressed, nagpakamatay. Dito naman tayo kay Digong, nakulong sa ICC. Aray ko. Nakulong ang betlong ni Digong at dyan na rin po yan mamamatay. Patayin mo si BBM. No joke. Si Bato naman po nagtatago sa sobrang takot. Bring it on! Big Baldi! Mr. Trillanes! Ikaw pa mag-aresto sa akin dito! Kingin na mo! Aray ko. Aray ko. Big Baldi! Ikaw mag-aresto sa akin dito! Aray ko. Magtatago na ako! Aray ko. Diba? Yan. Tapos si Sara Duterte makukulong soon. Kaya hindi po basta-basta si Sentry. Hindi po siya basta-basta. Big Baby! Tingnan mo, kapal ang mukha mo, ayop ka. Tingnan mo, sumusweldo ka. Kami, hirap na hirap sa buhay. Ikaw, sumusweldo kang kupal ka. Aray ko. Sarap ng buhay mo, kupal. Ayop na to. Kami, hirap na hirap kami magtrabaho, araw-araw. Ikaw, sumusweldo kang kupal ka. Sarap ng mukha mo, kapal. Aray ko. Diba? Yan po si Mr. Trillanes. Okay, sama na po natin ito. Ayan. He is free. Vida admits Saldico go back on the run in Europe. Ayan na. Ayan. Ang dahil po nagtatanong sa akin ito, siyempre po, naiinis po tayo. Naiinis po tayo dito dahil isa na naman tong malaking kapalpakan ng gabinete, ng ibang gabinete ng ating Pangulo. Inaamin ko sa inyo, napahiya ating Pangulo dito. Napahiya po ang ating Pangulo dito. Kasi po, in-overexpose nila si Saldico na
wala naman pala mangyayari. Yung ibang gabinete kasi natin dito, in-overexpose nila eh. Parang false hope. Pinaasa nila na mahuli si Saldico, yung pala, wala naman pala mangyayari. Oh. Diba? Magprangkahan tayo dito. May kapalpakan ng ibang gabinete ni BBM dito. Aray ko. Napahiya pa ang Paulo. Diba? Alam nyo, ganito kasi yan eh. Si Saldico po kasi, meron siyang golden visa at golden passport ba yun? Basta ganun. Allowed siya po. Allowed siya na magpunta-punta ka kung saan-saan. Allowed siya. Siyempre, hindi naman po lang dito ang korupsyon. Ang korupsyon po, sinasabi ko nga sa inyo, ay buong mundo. Kung nakakapaglagay po dito, mas nakakapaglagay po sa ibang bansa. Pero merong ibang mga bansa na pwede namang straight sila at merong ibang bansa na talagang nakakapaglagay. Ganon din po yan. Malamang si Saldico po, nasuhulan niya ng maraming pera ang mga dapat masusuhulan dito. At feeling ko kasi nagtataka rin ako eh. Nagtataka po ako. Sa tingin nyo ba si Saldico ano pa to? Pilipino? Ha? Kasi feeling ko dinecline niya na yung pagka-Pilipino niya eh. Kayo sa tingin nyo? Feeling ko, si Saldico, gumamit to ng ibang citizen na. Hindi na siya Pilipino. Feeling ko lang ha. 'Di ba? 'Di ba? 'Yun lang ang feeling ko. Kasi nga po, nagtataka ako, kaya pala ayaw magsalita ng SEC government. Kasi kung Pilipino po to, nagtataka ako bakit hindi po i-deport. Diba? Kung kulang yung dokumento niya, katulad natin, yung mga OFW, yung ibang mga citizen natin, pwede pong i-deport. Siya hindi po na-deport eh. Diba? Hindi na-deport. Ngayon, malaking kakulangan to ng gabinete. DFA, name it, kung sino kayo dyan. Name it. Lahat na may kaugnayan para sa ganito pong operasyon para sa kay Saldico. Nakakagalit po talaga. Tingnan niyo po yung willingness ng presidente para lang po makuha po si Saldico. Pero wala pong nangyari. Wala pong nangyari. Kung pwede pong may mapalitan ang dapat mapalitan. Masanksyon ang dapat masanksyon dito. Malaking kahihiyan po sa presidente ito, inaamin ko sa inyo. Malaking kahihiyan. At darating nga sa point na si presidente ay may pag-usap dyan sa France para ayusin na to. Dahil malaking kahihiyan po to. Yan po ang sinasabi natin eh. Kaya yung iba dito sa atin ay kailangan po talaga na ayusin. Dahil ang executive branch po, yung mga gabinete yan, kayo ang pangalawang pangulo o kayo ang umaalili sa pangulo. Kasi wala po tayong vice president eh. Aray ko. Diba? Sa tala ng buhay natin, ngayon lang po tayo nagkaroon ng walang vice president ang isang pangulo. Aray ko. Ngayon lang po yan. Kaya po, yung kay Saldico po, tingnan po natin, imbestigahan natin na maigi to kung ano ba talaga ang posibleng nangyari dito. Kasi nakakaano po to. Sobrang nakakainis po talaga. Sobrang nakakagalit. Ayoko naman po sa inyo sabihin na magdadahilan pa ako. Maraming negligence to sa mga humawak na itong pagsunod kay Saldico. Napakalaking negligence na ginawa niyo to. Nabiktima niyo pa yung Pangulo. Nireport niyo pa sa Pangulo na naaresto na si Saldico. Ay nahuli na si Saldico.
nireport nyo pa. Oh. Tapos, ay, nako. Pero mo si Pangulong Bongbong Marcos pa ang pupunta doon para asikasuhin talaga maigi. Isipin nyo ha, imbis na iba-iba na ginagawa ni BBM, ibig sabihin walang kwenta yung ginawa nyo. Parang pinamukha ni BBM na wala kayong kwenta. Aray ko. Diba? Pinahiya nyo yung Pangulo. Pinahiya nyo. Nagbigay kayo ng info na palpak. Ano yan? Puti. Diba? Alam nyo, ang Pangulo ginagawa lahat, tapos konti, eto na nga lang asikasuhin nila, yung mandato nila ng bawat kabinete, hindi pa magawa ng tama, ng ayos. Sumiyo, no? Nakakadismaya, no? Alam ko na didismaya kayo, lalo na ako. Nung malaman ko to. Ayoko muna nga i-react kasi nag-ano pa ako ng ano eh. Ayoko i-react kasi tinitimbang-timbang ko ba kung may resulta ba eh. Oh. Oh, ngayon, ganyan ang resulta. Diba? Kasi nung unang nireact natin to, saldi ko na, ano nga, ayan na po. Eh, akala naman natin, ayon sa mga gabinete, ay, nandun nga, mapapauwi. Sabi pa naman nila, 2 weeks daw. Anak ng weteng, Aray ko. Hay, nakakalungkot, no? Ang hirap ng ganitong sitwasyon na yung presidente lang ang willing. Yung presidente ang willing sa lahat, pero kumbaga, ang presidente ang ulo, yung ulo willing. Pero yung mga kamay, paa, papalya-palya eh. Diba? Papalya-palya yung mga nasa ulot pa. Sus mio. Saklap. Abangan na lang po natin yan kung ano po mangyayari. Ayoko po muna magbigay ng full reaction dyan kasi mahirap eh. Mahirap po eh. Mamaya biglang mapauwi ni presidente. Iba kasi pag gumalaw ang presidente. Pero sampal yan sa mga gabinete. Ibig sabihin, hindi kayo tatrabaho. Diba? Ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho. Yun eh. Ngayon po, huwag natin bigyan ng, huwag natin sabihin na walang nangyaring pera-pera dyan. Kung pera-pera dito, lalo na po sa ibang bansa, pag nakita ka, halimbawa katulad ni Saldi ko, foreigner siya doon, pera-pera yan. Sa dami ng pera ni Saldi ko, kaya nakawala yan. Pera-pera po yan. Iba talaga nagagawa ng pera. Ganun po talaga sa mundo. Mas lamang ang may pera, pusang inang yan. Oh. Given na yan. Bakit ka mo? Sa normal na buhay, given na yan. Ano bakit? Nagdadrive ka. Nasa jeep ka. Sasakay ka. Nasa ano ka? Maklarang ka. Sakay ka ng jeep. Bayad ka. 25. Mahirap ka eh. Eh kung may kotse ka, advantage ka. Bakit? May skyway. Yung biyahe mo ng 2 oras, mababiyahe nila lang 20 minutes. Aray ko. Diba? Lamang ang may pera. Tandaan nyo. Laging lamang ang may pera. Doon hindi pantay ang mundo. Aray ko. Diba? Sa ordinaryong buhay na nagkakaroon pa rin ng malaking lamangan na may pera eh. Naka-skyway sila. Diretso sila sa pupuntahan nila. Baclaran, 20 minutes. To monumento. Eh ikaw, jeep. 2 oras ka. Doon pa lang lamang na may pera eh.
Di ba? Yan ang mahirap dyan. Kaya yung mga gabinete dyan, pag naayos ng Pangulo to, mag-ready-ready kayo. Ha? Mag-ready-ready kayo. Kasi, malaking problema yung binigay nyo sa Pangulo. Sobrang laking problema. Diba? Sobrang laking problema. Ngayon, para makabawi kayo, bibigyan ko kayo ng clue. Para makabawi kayo, iuwi nyo si Harry Roque dito. Patayin mo si BBM. No joke. Doon lang kayo makakabawi. Iuwi nyo si Harry Roque na ito. Google Pay natin araw-araw. Aray ko. Diba? Google Pay natin si Harry Roque araw-araw. Iuwi nyo yan. Aray ko. Uwi nyo! Google Pay natin yan araw-araw. Aray ko. Kakulango.